My brother is still alive. Amethyst is not yet 18. At kahit legal na siya para sa mana niya, sa kanya yun mapupunta at hindi sa'yo, Edela. Walang iniwan para sa'yo at hindi ako papayag na ubusin mong pera ng pamangkin ko. And why do you need such huge money? Madiing sagot niya rito. Galit itong suminghap at naituro ang sarili. Ako pa ngayon ang walang karapatan sa pera ng anak ko? Fuck you all, pero ako ang mama ni Amethyst. Dito ka lang at hindi mo pwedeng itago ang pera ng anak ko. Magkakademandahan tayo, Rafael. Hindi ako papayag na hindi mapupunta sa akin ang pera ni Amethyst. Pagwawala nito, napailing siya at tamad itong tiningnan. You can't do anything with that. May last will and testament si Daddy. At nakasaad doon na mapupunta ang mana kay Amethyst pagka 18 years old niya. Sa bata mapupunta, hindi sa akin, hindi kay Johan, at mas lalong hindi sa'yo. If I were you, I will go back to my company, work harder, smarter rather. Nagtagi sa mga ngipin nito at hinaklit ang bag na nasa babasaging mesa. Taas noo itong tumayo. Now I know why Serenity suffered so much. Nangunot ang noo niya matapos marinig ang pangalan ng kanyang anak. Naalarma siya. May kabang sumipa sa dibdib niya. What are you talking about? Malamig niyang tanong. Lumapit ito at ngumisi. Oh, you have no idea what happened to your daughter? Gosh, sana nga at hindi na gumaling. Agad niyang hinaklit ang braso nito at mariing tiningnan. What happened to Serenity? Madiing tanong niya rin dito. Nagpumiglas ito. Gusto mong malaman? Bakit hindi mo tanungin si Emilia? Naglapat ang mga labi niya. I'm warning you, Edela. Stop playing around. Nakakainsulto itong tumawa. Playing around? Ang KJ mo naman, Rafael. Mag-uumpisa pa lang ang laro. And just to let you know, Serenity and Primo, nasa States ang dalawa kasama ang mama ni Anton. And what's exciting about that? Philip is there too. How I wish mawala sa landas kong mga anak mo para makuha lahat ni Amethyst ang mana. Lalong umigting ang panga niya at matalim na titigang ang binigay niya kay Edela. Emilia's POV. What happened to Serenity? Malamig na bungad sa kanya ni Rafael kinagabihan noong makabalik ito. Kunot noo siyang nag-angat dito ng tingin at binitawan sa mesa ang hawak na ice cream. I'm not yet ready to show them to you. That I'm not ready of yours, Emilia. Pinadala mo sila sa States kasamang mama ni Anton? Do you have any idea how dangerous that is? Bahagyang tumaas ang boses nito kaya tinaasan niya ng kilay. What are you talking about, Rafael? Mabait ang mama ni Anton. Pumikit ito ng mariin na tila pinipigilan ng galit. Sa lubong ang kilay niyang tumitig dito. Noong magmulat ito ng mga mata ay mahinahon na ito. Tawagan mo at sabihin mong ibalik na dito ang mga bata. Kundi ay akong pupunta doon. Huwag ka namang mag-eskandalo ng ganyan, Rafael. Mabait ang mama ni Anton at hindi niya pababayaan ang mga anak ko. Matatag niyang laban dito. Tumiimbag ang ito. Then call her. I want my kids here beside me. Dapat ay hindi ka nagtitiwala kung kanino lalo na't sa mga bata. At sinong pagkakatiwalaan ko? Ikaw? Funny, Rafael. Umirap siya habang ito'y napailing lang. Iiwanan niya sana ito sa sala ngunit hinawakan nito ang kanyang siko. Nilahad nito ang kamay na may hawak na cellphone. Call her, please. Bring back my children here. Mahinang pakiusap na nito. Tumitig siya ng matagal sa cellphone. Ayaw pa niya sana dahil gusto niya munang makasigurado na wala nang manggugulo sa kanila. Gusto niya pagbalik ng mga anak niya ay maayos na sila. Bumuntong hininga siya at kinuhang cellphone. Si Anton ang tatawagan ko. Hindi ko alam ang numero ng mama niya sa abroad. Kita niyang umigting ang panga nito ngunit hinayaan rin siya. Tahimik siyang naghintay na sumagot si Anton. Hello, Mr. Silvestre. Akala ko ba'y hindi natuloy ang deal natin? Hindi ako galit. Abala rin akong hanapin si Emilia. Formal na bungad nito matapos sumagot. Kinagat niyang ibabang labi at nilingon si Rafael na nakatayo sa gilid niya. Nakadukwang ito't seryosong nakikinig. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya alam ang isasagot kay Anton. Nakokonsensya siya. Si Emilia to, Anton. Namayani ang katahimikan sa kabilang linya. Lalo siyang sinipa ng konsensya. Tumikhim siya upang mawala ang bigat sa damdamin niya. I'm sorry, Anton. Hindi ko agad nasabi. Hindi ko kasi hawak ang cellphone ko.
How come you are with Mr. Silvestre? Naguguluhang tanong na nito. Muli niyang nakagat ang ibabang labi. Nagsisisi siyang hindi niya agad nasabi dito ang katotohanan. Tell him the truth. Mariing bulong ni Rafael sa gilid niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Lalayo sana siya ngunit napigilan nito ang kanyang tiyan at pinaikot pa doon ang braso nito. Wala siyang magawa kundi manatili sa kinatatayuan niya. It's a long story, Anton. Pero si Mr. Silvestre ang ama ng mga anak ko. Ayokong magsinungaling noon pero kasi basta mahirap ipaliwanag. Sa ngayon, did I hear it right? Si Mr. Silvestre ang tatay ni Serenity at Primo? How did that happen? Litong tanong muli nito. Magpapaliwanag pa sana siya kahit kaunti. Ngunit kinuha ni Rafael ang cellphone mula sa kanya. Mariin niya itong tinitigan na binaliwala lang nito. We're running out of time. Tell your mother to send back my children here. May otoridad na utos nito kay Anton. Sandaling natahimik si Anton ngunit nagsalita rin. Hindi sumusunod sa akin ng mama ko at sigurado akong hindi niya ihahatid ang mga bata pabalik kung akong magsasabi. Might as well isesend ko ang landline number nila and let Emilia talk to her. I'm sure she will listen to Emilia. Nagsalubong ang mga kilay ni Rafael. Fine, send it right away. Anito't agad na ini-end ang call. Nahampas niya ito sa braso dahil sa ginawa nito. Hindi ka man lang nagpaalam sa kanya ng maayos. Nakalimutan mong yatang 3 years niya kaming inalagaan. 3 fucking years that you stole from me. Baby, kung hindi ka nagtago, ako dapat ang nag-alaga sa inyo. At baka 4 ng anak nating 2. Sarkastiko na may halong yabang na sambit nito. Pinanliliitan niya ito ng mga mata. Mabuti na lang pala't nagtago ako kung ganoon. Umangat ang gilid ng labi nito. Ngunit agad na sumeryoso matapos matanggap ang mensaheng numero ni Anton. Ilang segundo lang ay dinig na nila ang ring mula sa kabilang linya. Lalong dumikit sa kanya si Rafael kahit pa naka-loudspeaker naman ang tawag. Hindi niya rin alam ngunit kinakabahan siya. Bakit ba kailangan na makauwi agad ang mga bata? Naiinis na tanong niya kay Rafael. Your sister is a threat. And she said something that is very alarming. Bulong na sagot nito. Tumikwas ang kilay niya. Hindi ba dapat lang na wag munang bumalik ang mga bata kung nagbabanta ang kapatid ko? Mas safe sila doon. Mas safe sila kung nasa poder ko at pamamahay ko. Paninindigan nito. Nagtagis pa ang titig nila ngunit siya nang umiwas ng tingin noong sumagot ang mama ni Anton. Tita, si Emilia po ito. Mabilis niyang sagot para hindi na ito magtanong pa. Mahinang tumawang ginang kaya't gumaan ang pakiramdam niya. Namiss mo na ba ang mga anak mo? Naku, gustong gusto dito ni Serenity. Maging si Primo ay hiyang ang panahon. Mabilis siyang napangiti. Kaya lang po, hinahanap na po sila ng tatay nila. Ni Anton? Namiss niya rin ang mga bata? Hindi po. Gusto na po silang makita ng totoong tatay nila. Maingat na sagot niya. Tumahimik bigla ang ginang mula sa kabilang linya. Napalunok siya at nilingon si Rafael. Gusto niyang magpasaklolo dito, pero baka mainis lang ang ginang dito. Paano ang anak ko? Iniwan mo siya sa ere? Seryosong tanong ng ginang. Nalukot ang mukha niya. Hiyang-hiya siya ngayon lalo pat si Anton lang ang kumupkup sa kanila. Hindi po sa ganon. Mahabang kwento po pero nahanap na po ni Anton ang babaeng gusto niya. At hindi po ako yon. Dinig niyang napabuntong hininga ang ginang kaya't nawalan siya ng tinik sa dibdib. Totoo ba yan? Paano ang kasal niyo? Hindi po totoo ang kasal namin ni Anton. Tita, ayos lang po kung hindi niyo maihahatid pabalik ang mga anak ko dito. Susunduin na lamang po dyan. Hindi ba pwedeng 1 linggo pa bago niyo sila kunin? Malulungkot ako ng sobra, iha. Request nito, nilingon niya si Rafael ngunit pag-iling ang sagot nito. Gusto na po silang makita ng daddy nila, tita. Ganun ba? Sayang naman, nag-e-enjoy pa naman sila araw-araw sa playground. Lalo't nanditong pamangkin ko. Gustong-gusto niyang bantayan ng 2, palibhasa wala pang anak. Binuntunan pa nito ng tawa yon. Pilit siyang ngumiti, nakukonsensya siya, pero ayaw niyang galitin si Rafael. Ang sweet naman po ng pamangkin niyo. Bigyan po namin ng regalo para hindi malungkot. Tumawa muli ang ginang. Naku, hindi na kailangan. Ang gusto lang nito ay babae. Napangiti siya muli. Ano po bang pangalan at maipareto ko? Ganting asar niya. Philip, iha. Matyaga siyang nagbabantay sa mga anak mo.
Ang sabi nga niya ay baka kilala ka niya. Tuluyang nawala ang ngiti niya lalo na matapos magmura ni Rafael. Philip, damn! Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Rafael pagkababa nila sa eroplano. Niyakap siya ng lamig at kahit yata tumira siya noon sa ibang bansa ay hindi pa rin sanay ang katawan niya. Gaano ba kadelikado si Philip at kailangan na magmadali tayong pumunta dito? Naguguluhang tanong niya kay Rafael. Tumiimbagang ito habang inaalalayan siya palabas ng airport. Idella threatened to hurt our children. And we both know Philip was his lover. Madiing sagot nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Plano ba nilang dalawa yon? Baka naman ginamit lang din ni Idella si Philip. Bumaba ang tingin nito sa kanya. Kinakampihan mo siya? Malamig na tanong nito. Napaikot ang mga mata niya at napabuntong hininga. Ayokong basta mag-isip ng masama, lalo pat si Philip ang nag-donate ng dugo para kay Serenity. Tumahimik ito pero kita niya ang bahid ng inis sa mukha nito. He is not a clean man. Pinsan niya si Anton. Baka pati ang si Anton ay may masamang balak. Shut up, Rafael. Iba si Anton. Higit na mabuti siya. He's my savior. He saved me from distress. Pagtatanggol niya kay Anton, umigting ang panga nito at hindi sumagot. Maging noong nasa biyahe ay nanahimik ito. Nakonsensya naman siya ng kaunti pero hindi niya babawiin ang sinabi niya. Malaki kasing pasasalamat niya kay Anton. Call her mother and tell her we are here already. Utos nito noong tumigil ang sasakyan sa tapat ng malaking bahay. Hindi niya pinansin ang inaabot na cellphone ni Rafael. Mas napukaw ang atensyon niya sa malaking bahay. Kung tutuusin ay napakalaki na yun at hindi ikakailang mayaman talaga si Anton. Wait me here, may doorbell naman. Hindi niya hinintay na sumagot si Rafael. Agad siyang lumapit sa gate at pumindot sa doorbell. Mabilis ding bumukas ang pinto at natanaw niya agad ang mama ni Anton. Nagmadali pa itong bumaba. Iha, ang bilis niyo naman. Gulat pang bungad nito pagkabukas ng gate. Gusto na po kasi silang makita ng daddy nila. Agad na lumiko ang tingin ng ginang kay Rafael noong lumapit ito. Natigil ang ginang at umawang pa ang mga labi. Kaya naman pala ang ganda at gwapo ng mga anak mo. Wala sa sariling komento nito. Hindi kumibo si Rafael kaya't siya na lang ang ngumiti. Susunduin na po namin ng mga bata. Maingat niyang balik sa usapan. Tila doon lang natauhan muli ang ginang. Naku, pumasok na muna kayo. Hiniram sila ni Philip sandali at ipapasyal daw sa mall. Ang sabi ko kasi susunduin niyo na sila kaya ayun. Hiniram muna niya. Maya-maya ibabalik na rin ang mga yon. Nakangiti pa ang ginang sa kanila, samantalang siya'y nanlamig na. Mas lalo ring umigting ang mga panga ni Rafael. Alam niyang hindi magandang balita yon. Ayaw niyang magpanik at baka magtaka ang ginang. Ngunit si Rafael ay lumayo at agad na may tinawagan. Check the nearest mall. That dumbwit took my children. Dinig niyang utos nito sa kausap. Napatitig dito ang ginang kaya't kinuha niyang atensyon nito. Hintayin na lang po namin pero baka pwedeng pabalikin na po sila dito. Napakurap ang ginang sa request niya. Tumalima rin ito, tinawagan si Philip. Ngunit hindi sumasagot. Baka busy pa silang mag-shopping o maglaro. Rason nito noong hindi sumagot si Philip. Hindi siya makangiti, unti-unti binugso siya ng kaba. Lalo na noong walang balik na tawag mula kay Philip. Kahit isang oras nang nakalipas. Nasa loob nga sila ng malaking bahay at pilit tinatawagan si Philip. Ngunit hindi sumasagot. Ilang mura na rin ang narinig niya mula kay Rafael, lalo pat hindi rin mahanap ng mga tauhan nito si Philip. Ano bang nangyayari? Hindi naman kinidnap ni Philip ang mga anak niyo, iuuwi din niyang mga yon. Araw-araw naman silang lumalabas. Naguguluhang paliwanag ng ginang. Hinahayaan niyo pong silang tatlo lang ang lumalabas? Mariing usisa niya dito. Mabait naman ang pamangkin ko, favorite nga yun ni Primo. Hindi iiyak ang bata doon. Dagdag muli nito. Napapikit siya sa inis. Ngayon siya nagsisisi na pinagkatiwala niya ritong mga bata. Saang mall po sila nagpunta? May halong inis na tanong ni Rafael. Sa malapit lang daw. Sabi ay sandali lang. Sandali pero higit isang oras na'y wala pa. Napailing si Rafael at muling tumawag ng tauhan. Gusto na rin niyang maghanap sa labas. Kinakabahan siyang baka tinangay na nga kung saan ang mga anak niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Akmang hihilain niya palabas si Rafael. Ngunit bumukas ang pinto. Niluwa noon si Philip. Buhat nito si Primo at nakahawak sa laylayan ng polo nito si Serenity. Bukod doon ay malalakas at totoong tawa ang pumuno sa buong kabahayan.
That was awesome, Uncle. Primo loves the bumping car. Tuwang-tuwang sambit ni Serenity. Ngumiti si Philip. Akmang sasagot sa anak niya ngunit agad na natigilan matapos silang makita. Rock, Emilia. Mahinang sambit nito na kinalingon ni Serenity sa kanila. Namilog ang mga mata ng anak niya at agad na tumakbo patungo sa kanya. Mommy, I miss you! Dinamba siya nito ng yakap kaya't agad niya itong niyakap pabalik. Napangiti siya sa higpit ng yakap nito. Hinagod niyang likod nito bago nilingon si Rafael na nakatitig sa kanila. Umiwas ito ng tingin noong mahuli niya. Tinitigan naman nito si Primo na nakangiti at sa kanya rin nakatingin. Miss you too, my Serenity. Wait me, kukunin ko lang si Baby Primo. Pinakawalan siya nito kaya't agad siyang lumapit kay Philip. Sumeryoso siya kaya't nawala ang ngiti nito. Agad din itong inabot sa kanya si Primo na mabilis yumakap sa kanya. Emilia. Mahinang sambit muli ni Philip, ngunit mabilis itong hinila sa kwalyo ni Rafael. Napasigaw ang mama ni Anton noong biglang suntukin ni Rafael si Philip. Maging siya'y nanlaki ang mga mata at natarantang lumapit dito. Hinila niya ang damit ni Rafael upang mapalayo ito kay Philip. Stop it! Rafael! Narito pang mga anak mo. Huwag mo naman ipakita ang ganyan sa kanila. Naiinis niyang singhal dito. Tumiimbag ang ito at matalim na tumitig kay Philip. Whatever your plan, you won't succeed, Philip. You betrayed me first, and I won't let that happen again. Mariin at may halong galit na bigkas ni Rafael. Agad na nagtaas ng mga kamay si Philip na tila sumusuko. Hindi nito pinansin ang dumugong labi. I don't owe you any explanation, Rafael. Wala akong balak na masama kung yan man ang sinasabi ni Adela. Yes, I had an affair with her. But I didn't know she used the video against you. Kung alam ko lang hindi ko siya papatulan. Paliwanag nito. For Pete's sake, magkaibigan tayo, Philip. At alam mong asawa ni Johan si Adela. Kaya't bakit pinatulan mo? Galit na sigaw ni Rafael. At ngayon idadamay niyong mga anak ko? Pumikit ng mariin si Philip. First of all, wala akong balak na masama sa mga bata. Second, I know my sins. Pero pinatulan ko si Adela dahil alam kong hiwalay na sila ni Johan. Nagmulat ito ng mga mata at diretsyo na tumingin sa kanya. I'm sorry, Emilia. Sana'y nakabawi na ako. Hindi kasi kaya ng konsensya kong nangyari, kaya't nakiusap ako kay Anton na tulungan ka hanggang dulo. Kung pwede nga lang ay kukunin ko ng sakit ni Serenity. Nanlamig siya sa kinatatayuan niya. Nangilid din ang mga luha niya. Kaya naman pala willing magwaldas ng malaking halaga si Anton para sa mga anak niya. Alam ba ni Anton ang totoo simula noong makilala niya ako? Nangihinang tanong niya. Ayos lang naman sa kanya, hindi rin siya galit. Gusto niya pang magpasalamat at hindi siya nito pinangunahan. Umiling si Philip. Ang alam niya ay akong tatay ng mga anak mo. God damn it, Philip! Sigaw ni Rafael at agad muling kwinelyohan si Philip. Hindi umiwas o natinag man lang si Philip sa kinatatayuan nito. Matapang lang nitong tinapatan ng tingin ni Rafael. Stop that, Rafael! Pabayaan mo na si Philip! Umigting muli ang panga ni Rafael ngunit binitiwan din si Philip. I will keep an eye on you, Philip. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo at mas lalong hindi ko hahayaan na dadagdag pa ang kasalanan mo. Mariing banta nito. Ngumisi si Philip dito. Go on. I know what I did. How about yours? Makahulugang tanong nito. Pinanliitan ito ng tingin ni Rafael ngunit hindi sumagot. Let's go, Serenity. Uuwi na tayo. Nilapitan nito si Serenity at agad na hinawakan sa kamay. Ngunit mabilis din yung binitiwan ng anak niya at tumakbo muli palapit sa kanya. Mommy, he is the same man I saw in my school. Sumbong nito kasabay ng pangingilid ng mga luha. Nag-alala siya rito, lalo na sa takot na nakikita niya sa mga mata nito. Pagsulyap niya kay Rafael ay halatang naguguluhan ito. Who is he, Mommy? I don't know him and I will not go with him. Tuluyang iyak na nito. Nakagat niyang ibabang labit, hindi makasagot. Namimigat din ang dibdib niya at hindi kayang makita si Serenity ng ganoon. You're hurting me again, baby girl. Nangihinang sambit ni Rafael ngunit umiwas lang muli dito ang anak niya. Bandang huli nagsusumamong tumingin sa kanya si Rafael. What happened to her, Emilia? Tanong nito kasabay ng patak ng luha. My daughter can't remember me. Maghahanap ako ng magaling na doktor. Desididong saad ni Rafael matapos niyang ikwento lahat ng nangyari kay Serenity. Tinitigan niya ito, nakaupo ito sa dulo ng kama. Nakayuko at ang kamay ay nakahawak sa batok. Kanina'y umiiyak ito pero ngayon ay kalmado na.
Naiintindihan naman niya. Gusto nga niyang isumbat na kasalanan nitong nangyari kay Serenity. Ngunit alam naman niyang hindi rin ito ginustong mangyari yon. Katulad niya ay biktima lang din ito. Magaling na siya. Kusa rin daw babalik ang mga alaala niya. Pagpapagaan niya sa loob nito. Naroon pa rin nga sila sa bahay ng mama ni Anton. Ayaw pa kasing umuwi ni Serenity. Ayaw nitong sumama sila kay Rafael. Ayaw din itong tumabing matulog sa kanila. Kaya't naroon pang magkapatid sa talagang kwarto para sa mga ito. Will it take time? Nagsusumamo pa itong nag-angat ng tingin sa kanya. Bumuntong hininga siya. Sa totoo lang ay ayaw niyang makitang mahina ito. Maybe. I don't want to force Serenity to remember you. Let her be. In time, she will accept you. Pagpapaintindi niya rito bago ito iwan sa kwarto. Lumabas siya sa kwarto at maging sa bahay para sana lumanghap ng sariwang hangin. Gusto na niyang maayos ng lahat sa kanila. Masaya na kasi siyang makitang buo na sila. Iba palang pakiramdam na mabuo sila. Mabigat siyang bumuntong hininga upang pakawalan ng mga nararamdaman niyang bigat sa buhay. That was heavy. Mabilis siyang napalingon sa nagsalita. Nangunot ang noo niya kay Philip na agad tinapon ang hinihitit na sigarilyo. You were looking at me like as if I am a bad person. Natatawang dagdag pa nito. Umirap siya at humalukip-kip. Malamang, naging kasabwat ka ng kapatid ko. Correction, I am not. I was her lover, but I didn't like any of her ideas. Pinanliitan niya ito ng tingin pero hindi siya sumagot. Napakamot ito sa batok at namulsa. Sobrang nakonsensya ako nung malamang nag-aagaw buhay si Serenity. Like, dang, anak siya ng kaibigan ko. At dapat lang na iligtas ko siya. Panimulang kwento nito. Really? Alam mo kung nasa noon si Rafael pero hindi mo sinabi. Panunumbat niya, napailing ito. Magtataka si Idela kapag ginawa ko yun. Plus Don Ronel wants Rafael to stay close with Idela. Napakurap siya sa narinig. Ibig ba nitong sabihin ay mas gusto ni Don Ronel si Idela para kay Rafael? Well, don't get mad to the old man. Tapos na yon. Hindi siya nagwaget, ikaw pa rin ang pinili ni Rafael. Pagpapakalma nito. Should I be thankful after what happened? Sarkastikong tanong niya rito. Kumibit balikat ito at simpleng ngumisi. You should. Rafael is so head over heels to you. Ilang beses na yung tinukso ni Idela, pero sa'yo pa rin ang bagsak niya. Imagine nagtiyaga siyang mag-akit bahay para lang makasama ka. Tumikwas ang kilay niya doon. Ang ginawa niyang pag-akyat bahay ang siya ring punot dulo ng gulong to. Dapat ay nagpakilala na lang siya agad. Magugustuhan mo ba siya kung nagpakilala siya agad? Remember you liked Johan so much at that time. Pagpapaalala nito. Naitikom niyang mga labi. Totoo naman ang sinasabi nito. Tsak na hindi niya papansinin si Rafael kung simpleng pakilala lang ang gagawin nito. Pero alam din niyang magugustuhan niya ito kalaunan, kagaya ngayon. Nagdiwang ang katahimikan sa kanila ni Philip. Tumingala ito at ngumiti. I do really like your sister. Idela was so sweet and caring. It's just that she was blinded by money. Bigla ang saad nito dahilan upang mapatitig siya muli rito. She loved Johan before. No, she doesn't. I know for a fact that she married Johan for the company. Si Rafael nga dapat dahil siya ang panganay. Pero bulakbol yung asawa mo. Idela was left no choice. And she is willing to do everything to save your company. Kwento nito na tila ba alam nito lahat. They were in a relationship before they got married. I saw them make love too. What would married couple do if not making love? Kayo nga ni Rafael hindi naman mag-asawa noong mabuo niyo si Serenity. Pangaasar nito na may kasamang ngisi. Namula ang mga pisngi niya dahil doon. Umismid siya upang itago ang bahagyang pagkapahiya. Whatever you say, Philip. Swerte mo na lang kung gusto ka ni ate. I am willing to do everything for her to like me, Emilia. Binili ko nga ang kumpanya niyo para magamit ko sa kanya. Pagyayabang pa nito. Siya naman ay napanganga. What? Paanong binili mo? Sinulyapan siya nito. Your company went bankrupt. That's why Idela is so desperate for money. I bought it. And I will save it. Napailing siya sa narinig. Disappointed siya na nalugi sila pero thankful din siya na hindi ibang nakabili. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ipapakiusap ko kay Rafael na bilhin sa'yo. I will not going to sell it to him. Akin na yun. Ako nang bahala doon. Pagdidiin nito na tila sigurado sa mga plano nito. Muli siyang umiling. Whatever, Philip.
Tumalikod na siya at handa nang pumasok sa loob noong magsalita muli ito. Napatigil siya sandali upang pakinggan ito. One more thing, Emilia. I hope you will allow me to court your sister. I'll try my very best to not make her cry. Pagsusumamo nito, bumuntong hininga siya. Do what you like, pero tandaan mong may anak siya at dapat mo yung isaalang-alang. Isa pa, change her for the better. Pagpapaalala niya rito, hindi na niya hinintay ang sagot nito. Agad na siyang bumalik sa bahay at dumiretso sa kwarto. Dinatnan niya pa si Rafael na kabababalang ang cellphone mula sa tenga nito. I asked Martin to file a restraining order against Edela. Hindi na siya makakalapit pa o makakapanggulo sa atin. Imporma nito bago ibaba ang cellphone sa side table. Pumikit siya noong lumapit ito at paikutin ng mga braso sa kanyang bewang. We will fly back to the country first thing in the morning. Bulong nito kasabay na mabibini nitong halik sa kanyang buhok. Napabuntong hininga siya. Pwede bang bawiin mo ng inutos mo kay Martin? Pabayaan mo ng kapatid ko. Meron ang gustong mag-alaga sa kanya at magpaamo. Bahagya siya nitong nilayo at tinitigan. You sure? She is after Amethyst money and the company. Nilagay niyang hintuturo sa mga labi nito upang tumigil itong magsalita. I am 100% sure. I'm hoping my sister will change. Gusto ko rin siyang maging masaya sa kabila ng ginawa niya. Please, ayokong maging hadlang sa posibleng maging kasiyahan niya. Nangilid ang mga luha niya habang nakatitig kay Rafael. Tahimik itong tumangot, pinatakan ng halik ang kanyang noo. Shh, for you. I will, my wife. Umawang ang mga labi niya. Wife? Peke naman yung kasal natin. Says who? Na-delay lang ang pag-file, pero legit yun. Kahit san ka pa magtago, asawa pa rin kita. At kahit san ka mapunta, sisiguraduhin kong sa akin pa rin ang bagsak mo. Because you know you're my favorite obsession, Emilia. Baby, tired? Mabining tanong nito. Pinupog nito ng maliliit na mabibining halik ang kanyang muka. Ni hindi ito umalis sa itaas niya. Umigting siya at iniwas ang muka lalo pat tinamaan siya ng antok. I want to sleep, Rafael. Rafael! Sita niya rito noong muli itong gumalaw. Ngumisi ito at baliwalang pininid ang mga palapulsuhan niya sa bandang ulo niya. Is that the way you say love me harder? Pangaakit pa nito sa kanya. Umirap siya ngunit umawang din ang mga labi noong muli nitong simulan ng sayaw na para lang sa kanilang dalawa. Fine. Love me harder. My midnight lover. Pagsuko niya rito. Rafael's POV. Wake up, baby. Mabining paggising niya sa asawa. Umingit ito at masiniksik ang sarili sa kanya. Napangiti siya at inayos ang buhok nito. Hinanap niya rin ang kamay nito. Pinagsaliko pa mga kamay nila. Dinaman niya rin ang singsing doon. Pagkatapos kasi nilang makabalik sa bansa, ay pinakasalan niya muli ito. Pinagbigyan niya rin ang hiling nitong pabayaan ng kapatid nito, kahit pa hindi siya pabor doon. Wake up, baby. Ngayon na babalik si Johan at Amethyst. Baka nasa bahay na sila ng mga magulang mo. Muling bulong niya rito. Isa pa yun sa ikinasasaya niya. Johan won his fight against cancer. Unti-unti ay umaayos na ang lahat. Isa na nga lang ang panalangin niya. At yun ay ang maalala na siya ni Serenity. Nalulungkot siyang hindi pa rin siya nito tinatawag na daddy pero alam niyang balang araw ay maaalala rin siya nito. Nandun na rin ba sila, Anton? Inaantok na tanong nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. I don't care about that bastard. Mabilis nitong tinakpan ang bibig niya at pinanlakihan siya ng mga mata. Huwag kang ang ganyan kay Anton. Hindi mo pa nga binabawi yung deal niyo. Alokin mo ulit yun ang partnership, Rafael. Pamimilit nito, tinitigan niya itong mabuti bago bumuntong hininga at binaba ang kamay nitong nakatakip sa bibig niya. Why do I feel like you like him more than me? I just want to remind you that I am your husband. And I love you? Singit nito dahilan upang mapaawang ang mga labi niya. God, baby, say it again. Namamaos niyang hiling na mahina nitong kinatawa. Iyon talagang kahinaan niya. Simula noong sabihan siya nitong mahal siya nito, kada banggit nito ng I love you ay nangihina siya at para siyang nasa alapaap. Such a weak man, Rafael. Para I love you lang, para ka nang nawalan ng hininga dyan. Shit, stop! May kiliti ako dyan. Reklamo nito matapos niyang kilitiin ito sa tagiliran. Now who is weak, milady? Nakangising tanong niya. Humalakak ito at pilit pinipigilan ng mga kamay niya.
ngunit mas nanalo siya. Stop it, Rafael! Natatawang utos nito. You want me to stop? Then tell me I am the only man you will love for the rest of your life. Ulit-ulit ka naman. Nasabi ko na yan sa kasal natin. Shit! Oo na, ikaw lang ang mahal ko at mamahalin ko. Kahit maging 100 pang anak nating dalawa. Sigaw nito. Gumuhit ang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi habang ito'y natigilan at natutupang bibig. Matapos matauhan sa sinabi nito. 1 dozen, ha? Panunuyan niya bago hinila ang kumot na tumatabing sa katawan nila. Unti-unti ay pumatong siya sa itaas nito at pinaghiwalay ang mga hita nito. I'm just kidding. Natigil ito noong siilin niya ng halik. Hindi na rin niya pinakawalan ng pagkakataon sa muli nilang pag-iisa. 2 beses pang naulit bago sila nagpasyang maligo, mag-ayos at magtungo sa bahay ng mga magulang ni Emilia. Mama, dumating na ba sila? Agad na tanong nito sa ina nang makarating sila. Matagal silang tinitigan ng ginang bago bumuntong hininga. Wala pa sila. Kalaro naman ng daddy mo si Serenity at Primo. Kumain na ba kayo? Baka pagod kayo sa biyahe. Sana ay pinatapos nyo na muna ang honeymoon nyo bago ang pa-welcome kay Johan. Agad niyang hinagod ang bewang ni Emilia upang ipaalala ditong ayos lang ang pakikitungo ng mama nito. Don't get mad. Bulong pa niya rito. Sayang naman po kasi at darating din si Amethyst. Wala naman ang ate mo. Ni hindi ko alam kung asan siya dinala ng Philip na yon. At basta na lang nilayo. Reklamo pa ng ginang. Sabay silang napangisi ni Emilia. Tsak na malamang kasi ay ikukulong talaga yun ni Philip para tumino. Pagbalik niya, mama, may apo ka na. Pangaasar pa nito sa mama nito. Nanlaki ang mga mata ng ginang at napahawak pa sa dibdib nito. Sus Mariosep, hindi pa sila kasal. Sus Ginoo. Ganyan ba talaga kayong magkakaibigan, ha, Rafael? Wala ba kayong alam na paraan para makuha ang mga anak ko kundi ang mambuntis lang? Sita nito sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi dahil doon. Hinapit niya rin sa bewang ang asawa. That is the easiest way. Bulong na sagot niya na umani ng hampas kay Emilia. Naiiling na iniwan sila ng ginang kaya't halos matawa silang dalawa bago nagtungo sa likod bahay. Kita niyang binabantayan nga ng daddy ni Emilia si Primo habang si Serenity may hawak na cellphone. Seryoso ito, tila may kachat pa. Is she texting someone? Sa lubong ang kilay na tanong niya. Dalaga na siya, hayaan mo na. Puppy love lang yan, baby. Pagpapakalma sa kanya ni Emilia. Natuwa siya sa pagtawag nitong baby sa kanya pero hindi siya natuwa na may ka-puppy love ng anak niya. Magna 9 years old pa lang next month yan, baby. Mabigat niyang sagot. Natawa ito't napailing. Kinalas din nitong yakap niya sa bewang nito. She will never be a baby forever. She will grow up, find a man and build her family. Ayokong maging istrikto sa mga anak natin, Rafael. Ayoko silang pagbawalan sa mga gusto nilang gawin. I want them to enjoy every part of their lives. Ngumiti ito ng pagkatamis kaya't buntong hiningang nagawa niya. Tinapik siya nito sa pisngi. Cheer up. Just watch over her. Baka sunod na taon ay may boyfriend na yan. Pangaasar nito kaya't lalong umasim ang mukha niya. Baby, don't make bad joke. Aburidong banta niya. Humalakhak ito. Sus, wag mo siyang pagagalitan. Babalik ako mamaya. Tulungan ko lang si mama. Wala siyang magawa kundi tumango at hayaan itong bumalik sa loob bahay. Binalik niya ang tingin sa anak. Lalo siyang nainis noong makitang nakangiti itong nakatingin sa screen ng cellphone. Aburido tuloy siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Daddy! Gulat na sambit nito at mabilis na tinago ang hawak na cellphone matapos niyang makitang may kachat nga ito sa nilalarong mobile game. Pero hindi yun na nagpaawang sa mga labi niya, kundi ang pagtawag nitong daddy sa kanya. Imbis na magalit ay parang gusto niyang maiyak. Sorry daddy, kaibigan ko lang po ang kachat ko. Paliwanag agad nito. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ayaw niyang umiyak sa harap nito. Ayaw niya rin magtanong kung may naaalala na ito. Ang importante sa kanya ay daddy na ang tawag nito sa kanya. It's okay. Go on and please stay safe, anak. You're still young and don't fall in love yet. My gosh, daddy. I'm just 8 years old. Wala pa sa isip ko yan. Karalo ko lang yun. Maktul nito bago niya iwan doon. Imbis na magalit ay natawa pa siya. Siya yata itong nag-overthink. Hindi na rin siya nagtaka sa inasta nito. Halatang mama nito si Emilia.
Manang-mana sa mama niya. Natatawang komento pa ng daddy ni Emilia. Naiiling siyang natatawa ngunit napaangat ng tingin noong marinig si Amethyst. Tinatawag nitong lolo nito at tumatakbo palapit. I miss you, lolo! Hindi mapigilang iyak nito. Natawa man ang daddy ni Emilia ay mahigpit na niyakap naman ang apo nito. Napangiti siya at nilingon ng kapatid. Naroon at kasintindig na muli ito ng dati. Gusto kitang itago at huwag ipakita sa asawa ko. Makatotohanang banta niya rito. Go on. Like as if Emilia will like me again. And I'm into someone else already, bro. Mahina siya nitong sinuntok sa braso na kinangisi niya. Good. I don't have plans to share what's mine. Nakangising paalala niya bago pumasok sa loob bahay. Hinanap niya ang asawa sa kusina ngunit wala ito roon. Umakyat siya sa kwarto nito at nakita itong nasa Teresa at nakatanaw sa ibaba kung nasaan sila Johan. Kita pa niyang kumaway ang kapatid niya kay Emilia. Magpapaagaw ka ba riyan? Nakahalukip-kip niyang tanong matapos mahuli itong sumagot ng kaway. Nakangisi itong lumingon sa kanya. Of course not. I'm yours truly, Mr. Rafael Silvestre. Hindi niya mapigilang kagatin ang labi matapos maramdaman ng pagsipa ng bilis ng tibok ng puso niya. Agad na humarap sa kanya si Emilia noong lumapit siya. Kinulong niya ang bewang nito sa kanyang mga palad. Nakatingala ito habang nakababa ang tingin niya rito. I will not give you a chance to slip away again. Never, Mrs. Rafael Silvestre. Madidiing bulong niya rito. Mahina itong natawa. So possessive. Akala mo naman ang romantic mo. Akyat bahay ka lang naman dati. Akyat bahay na naging asawa mo at tatay ng mga anak mo. Romantic, isn't it? Ngumisi ito at umiling. Sus, pasalamat ka, mahal kita. Lalo siyang nangisi dahil doon. And I love you more, my baby. You will always be my baby. Bulong na sagot niya rito. Nakangiti ito pero hindi sumagot bagkus ay tumingkayad ito at pinatakan ng halik ang kanyang mga labi. Inalalayan niyang likod ng bewang nito at pinalalim ang halik. Kung hindi pa nila narinig ang tunog ng kutsarang pinupukpok sa baso ay hindi matitigil ang halikan nila. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw pa ni Johan, pareho silang nailing matapos ang halikan. We should get inside. Hahanapin ba nila tayo kung mawawala tayo ng isang oras? Namamaos niyang tanong dito. Pinanliitan siya nito ng tingin. Mamaya ka na, Rafael, panggabi lang. Natatawang tanggi nito. Umungol siya ng protesta at masinigpitan ng yakap sa bewang nito. Baby, we're working for baby 3, remember? Natatawa muli itong umiling. Tinapik pa nitong pisngi niya. Panindigan mo yung pagiging midnight lover mo, Mr. Silvestre. Ang importante ay mahal kita at sa susunod na 3 taon pa, ang baby number 3 mo. Pangaasar nito na lalo niyang kinaungol ng protesta. Naiiling na lang siyang yumakap dito. Alam niyang hindi pa yun ang katapusan ng pag-ibig nila. Pero umaasa siyang magtatagal sila at magiging matatag na. I love you always, Emilia Chavez Silvestre. Matamis niyang bulong na kinangiti nito. And so am I to you, may akyat bahay Silvestre. Natatawang pangaasar nito ngunit tumingkayad din upang bigyan siya ng halik. Dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng isang wagas na pag-ibig. Pag-ibig na inakalang masisira dahil sa pagtataksil, pagbabaliwala, pag-iwan, ngunit sa huli katotohanan at pagmamahalang ng ibabaw, at pagpapatawad. Muli po maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig. Sana po'y samahan niyo akong muli sa panibagong kwento na ibabahagi ko. God bless everyone.